Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng gitnang Pilipinas, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Marco. Kilala siya ng lahat, hindi dahil mayaman ang pamilya o may mataas na katungkulan, kundi dahil sa kanyang kabaitan at pusong laging handang tumulong. Maaga siyang naulila sa ama. Ang kanyang ama, isang mangingisda, ay nasawi sa isang malakas na bagyo sa dagat noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Mula noon, si Aling Teresa, ang kanyang ina, ang nagsumikap magtaguyod sa kanya at sa nakababatang kapatid na si Liza sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda sa palengke. Ang kanilang tahanan ay isang simpleng kubo na yari sa kawayan at pawid, ngunit sa loob nito ay laging puno ng halakak at pagmamahalan. Madalas sabihin ni Aling Teresa sa anak, Marco, huwag mong ikalungkot na tayo mahirap. Pwedeng kapusin ang tao sa pagkain o damit. Ngunit kung pinapanatili mong busilak ang iyong puso, kailanman hindi ka magiging dukha. Ang kabutihan ang pinakamahalagang yaman ng tao. Ang mga salitang iyon ay baon ni Marco sa kanyang isipan. Naging gabay niya sa bawat hakbang ng buhay. Tuwing umaga sa baryong pangingisda, lumilitaw ang isang payak, ngunit buhay na tanawin. Bago pa man sumikat ng lubos ang araw, ang silangan ay kumikislap na sa mapusyaw na liwanag, kumikintal sa mga along banayad. Ang huni ng mga ibong gawi sa dagat ay sumasabay sa saliw ng hampas ng alon, bumubuo ng musika ng kalikasan na kay sarap pakinggan. San Isidro ang pangalan ng baryo, isang payak na pamayanan, malayo sa magulong lungsod. Ang mga lalaki ay pumapalaot mula madaling araw, ang mga babae na may nag-aasikaso ng pagpapatuyo ng isda, pagdaragdag ng gulay sa bakuran o pag-aayos ng lambat. Mahirap ang buhay, ngunit pinagaan ng malasakit at pagtutulungan ng bawat isa. Sa baryong iyon, nakilala si Marco. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Lorenzo, ay isang batikang mangingisda. Ang kanyang ina na may pumanaw nang siya ay 10 taon pa lamang. Bata pa lang, sanay na siya sa amoy alat ng hangin at sa banayad na himig ng alon na tila duyan sa gabi. Ngunit ang dahilan kung bakit minahal siya ng lahat ay ang pambihirang kabutihan ng kanyang puso. Mula pagkabata, iba na si Marco sa mga kalaro. Habang ang iba'y nag-aagawan sa isda o sa niyog na nalaglag, siya na may kusang nagbabayad puri, iniaabot sa iba ang kanyang bahagi. Madalas siyang tumulong kay Aling Teresa na umigib ng tubig kahit pa mabigat at malayo ang balon. Kadalasan din niyang ibinabahagi ang baon sa mga batang ulila. Kaya't tinawag siya ng lahat bilang ang mabait na binata. Isang umaga, sumikat ang araw at nagbigay ng gintong liwanag sa mga bangkang nakatali sa dalampasigan. Kasama ng kanyang ama, naghahanda si Marco para pumalaot. Suot ang kupas na kamisa at nakapaa sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiglahan. Nakahanda ka na ba, Marco? Tanong ni Mang Lorenzo habang inaayos ang lambat. Oo, tiya. Nais kong pumalaot ng mas malayo ngayon. Sabi nila, marami raw isda roon, sagot ni Marco, puno ng sigla. Lumarga sila, iniwan ang baryo at ang mga bahay pawid. Malamig ang simoy ng dagat, dala ang alat at kalayaan. Huminga ng malalim si Marco, dama ang kakaibang sigla. Buong umaga, naghulog sila ng lambat at nag-ahon ng mga kumikislap na isda. Malakas at masigla si Marco, ngunit pinauna niya ang kanyang ama na magpahinga tuwing mabigat ang trabaho. Tahimik na nakatingin si Mang Lorenzo sa anak, may halong pagod at pagmamataas. Anak, alam kong palagi kang nag-iisip para sa iba. Pero huwag mong kalimutan, hindi laging madali ang buhay. Minsan, ang mababait ang siyang nasasaktan. Ngumiti si Marco at pinahid ang pawis. Tiya, kung lahat ay iwas sa sakripisyo, wala nang matitirang tutulong. Ayokong ganoon ang ating baryo. Naniniwala ako, mababayaran ang kabutihan balang araw. Tahimik na tumango si Mang Lorenzo at sa puso niya sumibol ang pag-asa. Baka nga si Marco ang biyayang kailangan ng kanilang baryo. Nang hapon, bumalik sila sa Pampang. Abala ang lahat sa pagbebenta at pakikipagpagalitan ng sariwang huli. Masigla ang tawanan, nagtatakbuhan ng mga bata at nag-iingay ang mga aso. Bigla, isang batang babae na may 5 taong gulang ang nahulog sa dagat habang humahabol sa saranggola. Saklolo, iligtas ang anak ko, sigaw ng kanyang ina, si Aling Lina, nangungulila at nanginginig. Napalibutan ng takot ang lahat, walang makalapit dahil malakas ang alon. Ngunit agad na tumalon si Marco, hindi nagdalawang isip. Mabilis siyang lumangoy, nilabanan ng hampas ng tubig. Naabutan niya ang batang halos nalunod na,
at mahigpit niya itong yakap habang pinipilit makabalik sa pampang. Nakahinga lang ang lahat nang maisalba niya ang bata. Iniyakap ni Aling Lina ang anak, humahagulgol sa pasasalamat at lumuhod sa harap ni Marco. Hindi ko kailanman malilimutan ang utang na ito, wika niya. Ngunit agad siyang itinayo ni Marco at ngumiti. Huwag ninyo pong gawin iyon. Kahit sino'y gagawin ang ginawa ko. Hindi, Marco, sagot ng isang matandang lalaki, nanginginig ang boses. Hindi lahat may tapang tulad mo. Ikaw lamang. Gabi iyon, nagtipon ang buong baryo sa paligid ng malaking apoy sa dalampasigan. Nagawitan sila, nagkuwentuhan at nagdiwang. Ngunit si Marco ay nakaupo sa tabi, tahimik nag-iisip. Alam niyang ang nangyari simula pa lamang. May kutob siyang mas marami pang pagsubok ang darating, mga pagsubok na susukat hindi lamang sa kanyang lakas, kundi pati sa kanyang paninindigan at pananampalataya sa kabutihan. Sa kabila ng apoy, pinagmamasdan siya ng kanyang ama. May halong pag-aalala at pagmamataas ang kanyang mga mata. Darating ang araw, bulong niya sa sarili, na ang kabutihan ni Marco ang magdadala sa kanya sa mas malayong landas. Humihip ang hangin ng dagat, pinaalab ang ningas ng apoy. Itinaas ni Marco ang kanyang paningin sa kalangitan, sa mga bituing kumikislap. Sa kanyang mga mata, may ningning na higit pa sa payak na pamumuhay. Isang pananabik, isang paglalakbay ng pusong bisilak. At habang natutulog ang buong baryo ng payapa, nanatiling gising si Marco, dama na nagsimula na ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata ng responsibilidad, ng pagsubok at ng mga himalang darating. Tuwing umaga, sa sandaling sumilip ang unang sinag ng araw sa gilid ng langit, gising na si Marco. Huminga siya ng malalim upang damhin ang alat ng hangin dagat bago mabilis na pumunta sa balon para magsalok ng tubig na iuuwi sa kanyang ina upang magsaing. Sa bayang ito sa tabi ng dagat, nakasanayan ng lahat ang makita ang payat, ngunit masiglang batang lalaki na may mga matang kumikislap na parang hiyas at ngiti laging nakapaskil sa labi. Hindi marangya ang buhay dito. Karamihan sa mga tao'y nabubuhay sa pangingisda o pagsasaka. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ang baryo'y puno ng malasakit. Mula nang pumanaw ang ama, natutunan agad ni Marco na upang mabuhay, kailangang marunong kumapit sa isa't isa. Palagi siyang handang umalalay sa sinumang nangangailangan. Isang umaga, habang naglalakad sa damputik papuntang palengke, nadaanan ni Marco ang isang matandang babae na nahirapan sa pagbubuhat ng kanyang nahulog na mga paninda. Sa bilao ay may ilang bigkis ng gulay at mga hinog na saging. Ang mga taong dumaraan ay nagmamadali, walang sumasaklolo. Hindi nagatubili si Marco at agad na lumapit. Ako na po ang tutulong, Lola. Isa-isa niyang pinulot ang mga saging, pinunasan ng alikabok at maingat na inilagay muli sa bilao. Napangiti ang matanda at ang kanyang kulubot na mukha'y biglang nagningning. Salamat, Marco. Napakabuti mong bata. Ngumiti lamang si Marco. Wala po iyon. Basta makarating kayo sa palengke sa oras. Habang naglalakad palayo, tumingin pa ang matanda at napabulong. Ang batang ito, tiyak na may magandang kinabukasan. Hindi lamang matatanda ang tinutulungan ni Marco, kundi pati mga kalaro. Sa maliit na silid-aralan sa tabi ng simbahan, kilala siya bilang masipag mag-aral at laging handang magpaliwanag sa mga hindi makaunawa. Minsan, si Pedro, ang matalik niyang kaibigan, ay halos maiyak sa isang tanong sa matematika. Umupo si Marco sa tabi niya, mahinahong nagpakita ng bawat hakbang at tinuruan kung paano isulat ng tama ang sagot. Nang sa wakas ay nakuha ni Pedro, napasigaw siya sa tuwa. Nagawa ko rin. Salamat, Marco. Ngumiti si Marco. Masaya rin ako. Parang ako mismo ang nakatapos. Para kay Marco, ang ligaya ng iba ay siyang gantimpalang pinakamasarap. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay tinatanggap ng magaan ang kanyang kabutihan. Minsan, ilang bata sa baryo ang nanlait sa kanya dahil sa kanyang marupok na damit. Si Marco, butas ang damit. Baka asin lang ang ulam niyan. Nagtawanan sila. Galit na sana si Pedro, ngunit pinigilan siya ni Marco. Hayaan mo na. Oo, mahirap tayo, pero hindi kahiyan ang maging mahirap. Ang payapang tugon na iyon ang lalong nagpatibay ng tiwala ni Pedro sa kaibigan. Mula noon, itinuring niya si Marco na parang sariling kapatid. Habang tumatagal, nagiging ugali na ang kabutihang loob ni Marco. Isang hapon, habang naglalakad sa dalampasigan sa ilalim ng pulang langit, nakarinig siya ng mahina at malungkot na pagngiyaw mula sa mga damo.
Natagpuan niya ang isang maliit na pusang sugatan na nakalugmok sa tinik. Maingat niya itong iniligtas, nilinis ang mga sugat at tinapal ng dahon mula sa kanilang bakuran. Natuwa ang kapatid niyang si Liza. Kuya, ang cute niya. Pwede ba nating alagaan? Tumango si Marco at ngumiti. Pinangalanan nilang Milo ang pusa at simula noon, ito'y naging saksi sa kanilang masasayang alaala ng kabataan. Isang araw ng malakas na ulan at hanging humahampas, nakakita siya ng batang estranghero na nanginginig sa ilalim ng bubong ng ibang bahay. Napag-alaman niyang ito ay anak ng isang trabahador na naligaw sa palengke. Walang pag-aalinlangan, inakay ni Marco ang bata, tinakpan ng kanyang lumang damit, at tinulungan itong makapiling muli ang ina. Ang luha ng pasasalamat ng babae sumambit. Anak, isa kang munting anghel. Nahihiyang sagot ni Marco, ginawa ko lang ang nararapat. At sa bawat araw na lumilipas, ang maliliit na kabutihan niya ay tila mga butil ng buhangin na dumarami sa dalampasigan. Tinawag siyang ang mabait na bata ng baryo. Ngunit para kay Marco, hindi iyon para sa papuri. Sa tuwing nakatutulong siya, daman niya ang gaan ng loob, parang ihip ng hangin dagat sa mainit na buhangin. Gayunman, minsang naharap siya sa mas mahirap na pagsubok. May isang batang mayamang nagngangalang Ramon, palalo at mapang-api. Madalas nitong hamakin si Marco at apihin ng mahihina. Isang hapon, inagaw ni Ramon ang saranggola ng isang bata. Nang makita itong umiiyak, nilapitan siya ni Marco. Ramon, ibalik mo sa kanya. Wala namang ginagawang masama ang saranggola. Nakangisi si Ramon. Anong karapatan mo, hampas lupa? Akala mo ba, kaya mong turuan ako? Itinulak niya si Marco sa buhangin. Natigilan ang mga batang nakamasid. Tumayo si Marco, pinunasan ng sarili, at mahinahong nagsabi, kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi na kita sisisihin. Pero tandaan mo, kapag galing sa luha ng iba ang kasiyahan mo, hindi ito tatagal. Napatigil si Ramon. Ibinalik ang saranggola at umalis ng walang imik. Kinagabihan, tanong ni Pedro, bakit hindi ka lumaban? Kahit para ipagtanggol ang sarili. Umiling si Marco. Kung lalaban ako, anong pinagkaiba ko sa kanya? Hindi ko nais manakit kahit pa ako ang nasaktan. Ang mga salitang iyon ay tumatak hindi lamang kay Pedro, kundi pati sa mga batang nakasaksi. Unti-unti, maging si Ramon ay nagsimulang magbago ang tingin kay Marco. At gaya ng alon na walang tigil na humahalik sa pampang, dumaloy ang mga araw. Lumaki si Marco sa pagmamahal ng ina, paghanga ng kapatid, at paggalang ng buong baryo. Hindi niya alam na ang mga simpleng kabutihang iyon ay nagsisilbing matibay na pundasyon. Isang ilaw na gagabay sa kanyang hinaharap kung saan ang kabaitan ang siyang magiging tanglaw ng landas. Katatapos lang ng tag-init at dumating na ang unang buhos ng ulan sa maliit na baryo ng mga mangingisda sa baybayin. Sa kalangitan, nagtipon ang maitim na ulap at ang hanging dagat ay nagdala ng bigat at alat. Para sa mga taga rito, ang unang ulan ay hatid ng kagalakan at pangamba. Dinidiligan nito ang mga palayan, nililinis ang alikabok, ngunit kasabay din ang takot sa malalaking alon at malakas na hangin na maaring magdulot ng sakuna sa mga bangka. Naupo si Marco sa harap ng kanilang kubo. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa bubong na pawid. Hindi na siya basta batang walang iniintindi kundi laro. Ngayon, puno na ng pag-aalala ang kanyang puso para sa ina at sa nakababatang kapatid. Matagal nang wala ang kanilang ama na nilamon ng dagat at lahat ng bigat ay pasa ng ina. Alam ni Marco na kailangan na niyang matutong tumayo at magpakatatag. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon si Aling Teresa upang ihanda ang mga tuyong isda na ibebenta sa palengke. Nakita ni Marco ang kanyang ina, nakayuko at ang mukha'y may guhit na ng pagod ng mga taon. Inay, hayaan niyo akong sumama at magbuhat ng mga paninda, sabi ni Marco habang inaabot ang basket. Umulan pa anak, dito ka na lang at bantayan ng kapatid mo, tugon ng ina, banayad ngunit matatag. Hindi po inay, hindi ko nahahayaan kayo lang ang magpakahirap, maring sagot ni Marco. Napangiti si Aling Teresa nang makita ang determinasyon ng anak. Unti-unti na nga itong naging tulad ng ama niya, matatag, maalaga at laging iniisip ang iba. Sabay silang naglakad sa putikan, basang-basa ng ulan. Hindi nagreklamo si Marco. Inililim na niya ng lumang kamisa ang basket upang hindi mabasa at matiyagang nakasunod sa ina. Pagdating sa palengke, masigla siyang tumulong magbenta. Bili na kayo ng bagong tuyong isda, masarap at malinis pa, sigaw niya.
Napalilingon ang mga tao. Namangha sila sa kasipagan ng batang lalaki. Marami ang bumili hindi lang para sa isda kundi upang tulungan ang mag-ina. Sa araw na iyon, mabilis na ubos ang paninda. Sa pag-uwi, mahigpit na hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ng anak. Anak, kung kasama kita, parang gumagaan ang lahat, wika niya. Huwag ka mag-alala, inay. Lagi akong narito para sa inyo ni Liza, sagot ni Marco, banayad ngunit tiyak. Ang pangakong iyon, bagamat mula sa batang 10 taong gulang, ay umalingaw-ngaw na parang isang panata sa gitna ng ulan. Sa hapon, lalo pang bumuhos ang ulan. Umagos ng malakas ang sapa sa tabi ng baryo. Lumapit ang mga bata, kasama si Liza, dala ng kanilang kuryosidad. Agad na sumunod si Marco. Liza, umuwi ka na. Delikado rito, saway niya. Ngunit isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Tulong! Tulong! Isang bata ang nadulas at natangay ng agos. Nagkakagulo ang mga kasama, walang maglakas loob na lumusong. Hindi nag-atubili si Marco, tumalon siya sa rumaragasang tubig. Malamig at mabagsik ang agos, halos lamunin ang kanyang katawan, ngunit buong lakas niyang nilanggoy at inabot ang braso ng batang palulugna. Sa hirap at puwersa ng tubig, pilit niyang hinila ang bata patungo sa pampang. Sa tulong ng mamatatanda, ligtas silang nayahon. Humikbi ang bata, nanginginig. Si Marco na may habol hininga, basang-basa at giniginaw. Agad siyang niyakap ni Aling Teresa. Anak, halos ikamatay ko sa kaba. Bakit ka sumuong sa panganib? Tumingin si Marco, pulang-pula ang mga mata at mahinan ngunit malinaw ang sagot. Kung hindi ako, mamamatay siya. Hindi ko kayang tumingin lang. Tumulo ang luha ng ina. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ang mga kapitbahay ay nagpupuri sa tapang at puso ni Marco. Ang batang ito may gintong puso. Balang araw, may mararating siya. Sambit ng isang matanda. Gabing iyon, nawala ng kuryente ang baryo. Nagtipon-tipon ng mga tao sa mga balkonahe, nag-ilaw ng lampara, nagguwentuhan. Sa kanilang kubo, nakabalot si Marco sa manipis na kumot, nagpapainit sa tabi ng apoy. Katabi niya si Liza, nakatingin ng may paghanga. Kuya, parang ikaw ang mga bayani sa kwento ni inay, mahina niyang sabi. Hindi ako bayani, Liza. Gusto ko lang ligtas ang lahat, malumanay na sagot ni Marco habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Pangako, huwag kang lalapit sa sapa kapag umuulan. Tumango si Liza at niyakap siya. Sa liwanag ng apoy, nasilaya ng anino ng isang batang lalaki na may pusong higit pa sa kanyang murang edad, pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Patuloy ang malakas na ulan sa mga sumunod na araw. Nalubog sa putik ang mga kalsada, tumutulo ang mga bubong. Hindi mapakali si Marco. Nagpunta siya sa mga kapitbahay, tumulong magtakip ng tolda sa mga bahay, nagtaboy ng tubig at nagdala ng tuyong kahoy sa mga nag-iisang pamilya. Bakit hindi ka muna magpahinga, Marco? Tanong ng ina, nag-aalala sa sugat at pagod ng anak. May lakas pa ako, inay. Kung hindi ako kikilos, mas mahirapan sila, sagot niya. Kumalat ang inspirasyon ni Marco. Ang iba pang kabataan ay tumulong na rin, nag-ayos ng daan, nagtabas ng mga punong nakaharang, nagdala ng pagkain sa bawat tahanan. Nabuhay ang diwa ng pagtutulungan. Alam ng lahat na si Marco ang nagsindi ng apoy ng pagkakaisa. Isang umaga, matapos ang ilang araw na ulan, sumikat na muli ang araw. Nagniningning ang baryo, sariwa ang hangin, at masigla ang mga bata sa paglalaro sa buhangin. Naupo si Marco sa tabing dagat, huminga ng malalim ng hangin dagat, at dama niya ang kakaibang kapayapaan. Batid niya, darating pa ang mas maraming pagsubok at unos. Ngunit kung mananatili siyang tapat sa kanyang puso, kayang-kaya niyang lagpasan ang lahat. At mula sa isang malakas na ulan, ipinagpatuloy ng kwento ng binatang mabait ang bagong mga pahina. Mga pahina ng kabutihan, lakas ng loob, at paglalakbay patungo sa mas malalayo pang landas. Payapa ang dagat ngayong umaga, banayad na humahaplos ang mga alon sa buhanginan. Matapos ang maraming araw ng malakas na ulan, tila nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Nakaupo si Marco sa paborito niyang batuhan. Ang mga mata ay nakatanaw sa malayong abot-tanaw unti-unting nagiging rosas sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway. Sa kanyang dibdib, may bagong damdaming umuusbong, halo ng pananabik at pangungulila. Isa itong pangarap, ang unang pangarap ng kanyang buhay na nagsisimulang mabuo. Mula pagkabata, madalas marinig ni Marco ang mga kuwento tungkol sa kanyang ama,
Isang mahusay na mangingisda, hindi lamang sa kasanayan, kundi sa kabutiang loob na laging handang tumulong sa kapwa sa gitna ng dagat. Namatay ang kanyang ama noong siya'y bata pa, ngunit nanatiling buhay ang alaala nito sa mga kuwento ng ina at ng matatatandang mangingisda. Anak, minsang sabi ng ina, hindi man iniwan ng ama mo ang maraming yaman, iniwan niya ang kanyang puso at ang respeto ng buong baryo. Hindi na iyon nakalimutan ni Marco. At ngayong umaga, habang nakaharap sa dagat, mahina siyang bumulong. Balang araw, gusto ko ring maging mangingisda tulad ni ama. Pero hindi lang para manghuli ng isda. Gusto kong makatulong. Gusto kong gawin ang paraan para ang ating baryo'y hindi na mangamba tuwing may unos na darating. Sa isip niyang iyon, may apoy na sumiklab sa kanyang puso. Pag-uwi mula sa dagat, nadatnan niyang si Lisa ay nag-aayos ng buhok ng kanyang lumang manika gamit ang sirang suklay. Nang makita siya, masiglang sambit ng bata. Kuya Marco, napanaginipan ko kagabi na kaya kong lumipad na parang saranggola. Natawa si Marco. Lumipad? At saan mo gustong pumunta? Gusto kong lumipad sa dagat, hanapin si Papa, at isama siya pauwi kay Mama. Natigilan si Marco sa inosenteng salita ng kapatid. Hinaplos niya ang ulo ng bata at mahinahong tugon. Malayo si Papa, pero nakatanaw siya sa atin. Hanggat magkasama tayo kay Mama, masaya na siya. Tumango si Lisa at niyakap ang kanyang manika habang si Marco na may pinigilan ang pagsikip ng dibdib. Ang inosenteng hangarin ng kapatid ang lalong nagtulak sa kanya upang gawing totoo ang kanyang pangarap. Kinabukasan, sa maliit na silid-aralan na may bubong pawid, tinanong ng guro ang mga bata. Mga anak, paglaki ninyo, ano ang nais ninyong maging? May nagsabing nais maging guro, may nagsabing mga ngalakal, at ang iba'y nagnanais pumunta sa syudad. Nang dumating ang pagkakataon ni Marco, tumayo siya at buong lakas loob na nagsabi, Ginoo, gusto ko pong maging mangingisda, pero hindi lang para sa aming pamilya. Gusto kong maghanap ng paraan para kapag may bagyo, hindi na mawala ng bangka o huli ang mga tao sa baryo. Sandaling natahimik ang klase bago sila nagtawanan. Marami ang nag-isip na kakaiba ang kanyang pangarap. Ngunit tumango ang guro at may ngiting nagsabi, Napakagandang pangarap. Marco, ipagpatuloy mo yan. Ang pangarap na iniisip hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba ay tunay na dakila. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatibay sa puso ng bata. Kinahapunan, magkasama ang mga bata sa dalampasigan upang gumawa ng malaking saranggola. Nakisali si Marco. Bagamat medyo mabigat ang kamay sa pagbubuo ng kawayan at papel, ngunit sa isipan niya ay mas malalim na bagay ang iniisip. Habang lumilipad na ang saranggola, ngumiti siya. Balang araw, makakagawa ako ng bagay na makatutulong sa mga mangingisda. Tulad ng saranggola na lumilipad upang makakita ng mas malayo. Natawa si Pedro, ang matalik niyang kaibigan. Ikaw talaga, puro pangarap. Pero kung magawa mo yan, ako ang unang tutulong sa iyo. Ngumiti si Marco, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Mula noon, sa mga gabi, imbes na makipaglaro, nauupo siya sa ilalim ng ilawan ng gasera, sinusuri ang mga kahoy, mga lumang tali, at kung ano-ano pang bagay. Gumuguhit siya ng kung ano-anong hugis, nagdididikit at nag-iisip. Nakita siya ng ina at nagtanong, may halong pagkabahala. Marco, anong ginagawa mo? Iniisip ko kung may mas matibay na bangka o kung may paraan para masabi agad kapag paparating ang bagyo, magiging mas ligtas tayo. Napabuntong hininga ang ina, saka hinaplos ang buhok ng anak. Bata ka pa pero iniisip mo na parang matatanda. Ano man ang gawin mo, naniniwala akong kakayanin mo. Basta huwag mong kalimutan ang kabutihang loob. Yumapos si Marco sa ina at sa kanyang puso'y lalong tumibay ang pangarap. Isang umaga, kumalat ang balita. May bangkang nawasak ng alon habang nangingisda ang mag-ama. Suwerte at nakaligtas sila, ngunit halos wala nang natira sa kanilang kabuhayan. Nagulantang ang buong baryo. Agad na pumunta si Marco at nakita ang mag-ama na nakaupo, tila walang pag-asa sa tabi ng mga sirang kahoy ng kanilang bangka. Kita niya sa kanilang mga mata ang bigat ng pagkawala at sa sandaling iyon, nagliyab sa isip ni Marco ang matinding pasya. Hindi ko hayaang lagi na lang ganito. Hahanap ako ng paraan. Gagawin ko ang lahat, gaano man katagal matuto. Sa gulang na 10 taon, tahimik siyang naupo sa tabing dagat, pinakinggan ang malakas na alon at tila narinig ang tinig ng ama. Marco, magpatuloy ka. Magpakatatag ka.
Lumipas ang mga araw at mas lalo siyang nagpakita ng kakaibang kaseryosohan. Tumutulong siya sa ina, nag-aalaga kay Lisa, at hindi kailanman tumalikod sa pagtulong sa iba. Ngunit sa puso niya ay unti-unting nabubuo ang kanyang unang pangarap. Gabi-gabi, kapag tulog na si Lisa, umuupo siya sa balkonahe, nakatingala sa mga bituin. At ang kanyang puso ay paulit-ulit na nagsusumamo. Balang araw, magagawa ko ang isang dakilang bagay para sa baryo. Papa, magtiwala ka sa akin. At ang hampas ng alon, ang ihip ng hangin sa gabi, ay tila mga sagot na nagbibigay lakas sa munting batang puspos ng kabutihan at pangarap. Mula roon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Marco, ang yugto ng mga pangarap at pag-asa na sisiklab mula sa pagmamahal at kabaitan. Matapos itanim sa puso ang isang pangarap, naramdaman ni Marco na bawat araw ng kanyang buhay ay nagkakaroon ng bagong saysay. Hindi lamang siya tumutulong kay ina at nag-aalaga sa kapatid na babae, kundi palagi rin siyang nag-iisip, nagtatangka at nagsusumikap upang maisakatuparan ang kanyang ninanais. Ngunit gaya ng anumang landas, puno ito ng tinik at batong hadlang, at ang unang pagsubok ay hindi nagtagal bago dumating. Isang umaga, abala at maingay ang baryo ng mga mangingisda. Maraming bangka ang naghahanda upang maagang pumalaot at salubungin ang bagong kawan ng mga isdang lumapit sa pampang. Sunod-sunod na nakahanay ang mga bangka sa buhanginan, kasabay ng sigawan ng mga tao, hampas ng alon, at maligayang huni ng mga ibong dagat. Tumakbo si Marco patungo sa dalampasigan. Masigla ang loob, ngunit nang makita ang mga marupok na bangka, ay biglang bumalik sa kanya ang alaala ng nakaraang sakuna. Tahimik siyang lumapit sa bangka ni Mang Isko, isang matandang mangingisdang kanyang iginagalang. Ang bangkang kahoy nito ay makailang beses nang napinsala, paulit-ulit na tinapal at tinagpi. Inihaplos ni Marco ang kamaystak sa gilid ng bangka at sa kanyang dibdib ay sumiklab ang pagkabahala. Mang Isko, wika niya, mahina na po ang bangka ninyo. Paano kung abutin ng malalaking alon? Napatawa si Mang Isko, paos ngunit maamo ang tinig. Anak, sa dagat kami isinilang at dito na rin tatanda. Kapag nasira ang bangka, tinatapalan. Kung masira muli, aayusin ulit. Mahirap ang buhay, hindi madaling magkaroon ng bago. Pero kung mas matibay po ang bangka, mas ligtas sana kayo, maring sagot ni Marco, kumikislap ang mga mata sa paninindigan. Ipinatong ni Mang Isko ang kamay sa balikat ng bata at umiling. Bata ka pa, hindi mo pa lubos na naunawaan. Pero salamat sa iyong pag-aalala. Napipi si Marco, pinigilan ang sarili na makipagtalo pa. Ngunit sa loob-loob niya, lalo pang tumindi ang apoy ng kanyang pasya. Kailangan kong makagawa ng paraan. Kailangan kong gawin ang lahat upang ang mga bangka nila ay hindi na maging marupok. Kinahapunan, umuwi siya at inilabas ang mga piraso ng kahoy na ilang araw na niyang pinag-ipunan. Pinagdikit-dikit niya ang mga ito. Tinali ng lubid at hinugisan ng munting bangka. Inilagay niya ito sa sapa. Sa simula, lumutang ito ng ilang minuto. Ngunit nang humangin ay natumba at lumubog. Nakasimangot si Marco, binunot muli ang bangka at inulit ang paggawa. Paulit-ulit, lulutang, lulubog, muling itatayo. Ang mga palad niya ay nagasgas, ang damit na bahira ng putik, ngunit hindi siya sumuko. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Lisa, nag-aalangan ngunit puno ng pag-usisa. Kuya, anong ginagawa mo? Nais ko makaisip ng paraan para mas tumibay ang bangka, sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ilang piraso lang naman yan ng kahoy. Pero mula sa maliit, mahanap natin ang malaki. Lagi niyang sabi ni tatay, kung nais mong makarating ng malayo, magsimula ka sa unang hakbang. Tumango si Liza, hindi man lubos na maunawaan, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang tiwala sa kapatid. Di nagtagal, napansin din ng mga bata sa baryo ang ginagawa ni Marco. May ilan na nangutya. Akala mo yata karpintero ka ng bangka. Bangka nga ng matatanday, hindi kayang saluhin ang malalaking alon. Ano pa kaya yang laruan mo? Sandaling sumimangot si Marco, ngunit hindi siya umimik. Alam niyang ang pangarap ay hindi lamang nangangailangan ng tiyaga, kundi pati ng lakas ng loob na tanggapin ang pangungutya ng iba. Ngunit si Pedro, matalik niyang kaibigan, ay naiiba. Umupo ito sa tabi niya, kumuha ng kahoy at tumulong magtali. Hindi ko palubos na naintindihan ang ginagawa mo, pero naniniwala ako sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong, narito ako. Napangiti si Marco. Sa oras ng panghihina, sapat na ang isang salitang tiwala upang magaan ang puso. Isang gabi, habang abala siya sa kanyang munting bangka, lumapit si Inang Teresa. Ang ilaw ng gasera ay nagbigay ng malambot na anino sa kanyang mukhang pinatigas ng init ng araw at hangin ng dagat. Anak, maghapon ka nang nagpagod,
Tapos gabi-gabi pa ito. Baka sobra na para sa iyo. Tumingala si Marco, marinang titig. Hindi po ako napapagod, inay. Gusto kong makagawa ng isang bagay para wala nang mawala ng mahal sa buhay tulad ng pagkawala natin kay tatay. Nanahimik si Aling Teresa, pinisil ang anak at niyakap ng mahigpit. Mahinang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Kahanga-hanga kang tulad ng iyong ama. Sundan mo ang iyong pangarap, Marco. Dumating ang unang malaking pagsubok isang araw na maalon. Dinala niya ang pinakabagong modelo ng bangka sa batis. Sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng mga piraso ng kawayan upang maging balangkas na pampatatag. Lumutang ang bangka at nakapaglayag ng mas malayo kaysa dati. Ngunit biglang dumating ang isang along malakas at tinangay ito. Sumugod si Marco, pilit sinagip ang bangka, ngunit sa huli, pira-pirasong kahoy na lamang naiwan sa kanyang mga kamay. Umupo siya sa pampang, hingal na hingal at nangingilid ang luha. Bakit napakahirap? Mahinang bulong niya. Umupo si Pedro sa tabi, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Walang madaling bagay, pero nakita kong mas malayo ang inabot ng bangka ngayon kaysa noon. Napatingala si Marco at napagtanto ang totoo sa sinabi ng kaibigan. Bawat pagkabigo ay hakbang pasulong. Pinahid niya ang kanyang luha at ngumiti. Gagawin ko ulit. Mas gaganda pa ito sa susunod. Kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa batang nahuhumaling sa paggawa ng bangka. May ilan na humanga, may ilan ding nagtatawa. Ngunit anuman ang sabihin ng iba, nagpatuloy si Marco. Naniniwala siyang basta't may tiyaga, ang pangarap ay unti-unting magiging katotohanan. At doon, sa munting bahay na pawid, sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera, nagsimula ang isang batang 10 taong gulang sa kanyang mahaba at mahirap na paglalakbay, isang paglalakbay ng mga unang pagsubok sa buhay. Dala ang pusong puno ng kabutihan at naglalagablab na pangarap. Umulan ng walang tigil buong magdamag. Ang hangin ay humahampas sa bubong, humuhuni sa mga siwang ng bintana at sumasabay sa ugong ng umapaw na ilog na parang isang mabagsik na awitin ng kalikasan. Sa masikip na bahay pamayanan, nagsisiksikan ng buong baryo, nanginginig at sabay-sabay na naghihintay na lumipas ang bagyo. Nakaupo si Marco malapit sa bintana, hindi kumukurap, nakatitig sa tanawin sa labas. Itim na itim ang gabi, at tanging mga kidlat ang paminsan-minsang nagliliwanag. Ipinapakita ang rumaragasang alon ng tubig na humahakot ng mga sanga, lumang kahoy at mga bagay na minsan ay bahagi ng kanilang baryo. Pinisil niya ang kanyang mga kamao, dama ang kirot sa puso. Ang mga luntiang palayan, ang mga pamilyar na landas, ngayon ay nilalamon ng tubig. Ngunit sa kabila ng hapdi, may apoy ng paninindigan na lalong lumalakas. Gagawin niya ang lahat upang tulungan ang baryo na makatawid sa sakuna. Nang mag-umaga na, unti-unting humupa ang ulan. Ang hangin ay nagmistulang bulong na lamang. Malalim na huminga si Marco, saka nilingon ang lahat. Ang mga bata ay nakatulog sa kandungan ng kanilang ina. Ang matatanda ay nakasandal sa isa't isa. At ang mga kabataan ay nakayuko sa sobrang pagod. Sa gitnang tagpong iyon, nakita ni Marco ang isang bagay na mahalaga. Sa gitna ng panganib, hindi sila nag-iwanan. Magkakasama silang lahat. Sumilip ang unang liwanag ng araw. Agad siyang tumayo at binuksan ang pintuan ng bahay pamayanan. Tumambad sa kanya ang wasak na tanawin, tubig na bumalot sa mga bukirin, mga bahay na halos lubog at mga bakod na palutang-lutang. Naamoy ang putik at basurang ibinaba ng rumaragasang agos. Pinigil niya ang pagskip ng lalamunan at malumanay na nagsalita. Mga kasama, umaga na. Lumabas tayo at tingnan ang kalagayan. Isa-isang nagsitayo ang mga tao. Marami ang napaluwa sa nakita. Isang matandang babae ang tumitig sa kanyang bahay na lubog sa tubig, mga mata ay namumula. Lahat ng pinaghirapan ko, wala na. Agad lumapit si Marco, hinawakan ang nanginginig niyang kamay. Huwag kayong mag-alala, inay. Ang bahay ay may tatayo muli at ang bukirin ay muling mamumunga. Ang pinakamahalaga, ligtas tayong lahat. Hanggat magkasama tayo, may lakas tayong magsimulang muli. Sa payak ng mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang loob ng matanda. At dahan-dahan, muling lumakas ang loob ng iba. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang buong baryo. Hindi tayo pwedeng malugmok sa dalamhati. Kailangan nating maglinis, iligtas ang maaari pang mailigtas at muling itayo ang ating buhay. Kung lahat ay kikilos, malalampasan natin ito. Nagkaisa ang lahat. Agad nagsimula ang gawain. Ang mga kabataan ay lumusong sa tubig upang mangalap ng kahoy at kawayan. Ang mga babae ay nag-ipon ng natitirang pagkain at nagluto para sa lahat. Ang mga bata, bantay ng matatanda, ay tumulong mag-ipon ng tuyong panggatong. Walang nakatenga, bawat isa ay may ambag. Hindi nagpahinga si Marco.
Minsan ay sumasama siya sa pagbubuhat. Minsan na may umaalalay sa matatandang hirap lumusong o nakikipagtulong sa paggawa ng tulay na kawayan upang muling madugtong ang baryo. May isang pagkakataon pa na sumuong siya sa malakas na agos upang iligtas ang isang bakang inanod ng baha. Alam niyang kayamanan iyon ng isang pamilyang maralita. Habang tumataas ang araw, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Pagod man siya, puno ng init ang kanyang puso. Sapagkat saan man siya magpunta, naroon ang pasasalamat at tapat na tingin ng mga tao. Dama niya, ang kabutihan ay may kapangyarihang buhatin ang lahat laban sa unos. Sa hapon, muling nagtipon ang lahat sa harap ng bahay pamayanan. Pagod ngunit nakangiti na. May tumayo at nagsabi, kung hindi dahil kay Marco, baka wala tayong matuluyan kagabi. Kung hindi siya nanguna, baka marami na ang nawala sa atin. Sabay-sabay na tumango ang lahat, nakatingin kay Marco. Namula siya at iwinasiwas ang kamay. Hindi, dahil ito sa lahat tayo. Kung ako lang, wala akong magagawa. Ngunit lumapit ang kapitan ng baryo, si Mang Mateo, at nagsalita ng buong bigat. Huwag ka nang maging sobrang mapagpakumbaba, Marco. Ipinakita mo sa amin ang lakas ng kabutihan at tibay ng loob. Simula ngayon, hindi ka na lamang mabuting binata ng baryo. Ikaw na ang pag-asa naming lahat. Nagpalakpakan ng lahat, malakas at mahaba. Nakayuko si Marco nanginginig sa damdamin, ngunit puspos ng galak. Dumating ang mga sumunod na araw ng pagbabangon. Mabigat ang mga gawain, ngunit dahil sa pagkakaisa, unti-unting bumalik ang kaayusan. Naayos ang mga bahay. Muling napagtanim ang bukirin. Narinig na ulit ang tawanan ng mga bata, ang tsismisan ng matatanda sa harap ng tsaa, at ang mga awit na pumapawi sa alaala ng bagyo. Isang gabi, nakaupo si Marco sa harap ng bahay, minamasdan ang bilog na buwan sa malinaw na langit. Naisip niya, siguro, ang mga bagyo ay hindi lamang upang wasakin, kundi upang subukin at patibayin ang ating mga puso. Naalala niya ang mga taong nagtulungan, nagkapit-bisig at sabay na lumaban sa sakuna. Doon niya nakita ang tunay na kayamanan ng buhay. At sa kaibuturan, natagpuan niya ang kanyang layunin, mabuhay upang magmahal, magprotekta at maghasik ng pag-asa. Napangiti siya at bumulong sa sarili. Kahit ilang bagyo pa ang dumating, mananatili akong mabuting tao. Sa liwanag ng buwan, kumislap ang kanyang payapang mukha. At sa ilalim ng ningning na iyon, ang maliit na baryo ay tila niyayakap ng katahimikan, isang kapayapaan matapos ang unos, at kapayapaang kaloob ng isang pusong kailan may hindi nawalan ng kabutihan. Ang sinag ng umagang araw ay bumuhos sa mga palayan, sumisingit sa pagitan ng matatandang kawayan, at nagliliwanag sa lubak-lubak na daang papasok sa baryo. Umaalingaw-ngaw ang tilaok ng mga manok mula sa malayo, kasabay ng kalantog ng gulong ng kariton na hinihila ng kalabaw. Isang awit ng pang-araw-araw na buhay na pamilyar at payapa. Maagang nagising si Marco, tulad ng kanyang nakasanayan. Inunat niya ang katawan, huminga ng malalimang sariwang hangin na may hamog pa ng madaling araw. Sa dibdib niya ay may kakaibang kasiglahan. Wari ba'y may bagong bagay na darating ngayong araw? Tahimik ang baryo kung saan nakatira si Marco. Ngunit nitong mga araw, kumalat ang mga hindi kaaya-ayang balita. Ayon sa ilan, sa kabundukan ay ilang linggo nang walang tigil ang ulan at maaring bumuhos ang tubig mula sa itaas na magdudulot ng pagbaha. Ang matatanda na may nagsasabing tsismis lang iyon dahil taon-taon, ganoon pa rin ang ulan, ganoon pa rin ang ilog. Ngunit iba si Marco. Hindi niya basta binabalewala ang mga bagay na maaring magdala ng panganib sa kanyang mga kababaryo. Umagang iyon, matapos ang payak na almusal ng tuyong isda at nilagang gulay, naglakad siya sa tabi ng ilog na dumadaloy sa baryo. Tila tahimik ang tubig, malinaw ang anyo, at salamin ng bughaw na langit. Ngunit nang titigan niya ng maigi, napansin niyang mas mataas na ang level nito kaysa dati. Ang mga batong dati nakausli sa gitna ng agos, ngayoy halos natatakpan. Napakunot ang kanyang noo at sa dibdib niya'y sumibol ang di may paliwanag na kaba. Agad siyang bumalik at humanap kay Kapitan Mateo. Isang matandang puti ang buhok, ngunit matalas pa rin ang isipan, kilala sa kanyang karunungan. Ikinuwento ni Marco ang kanyang nasaksihan, puno ng pag-aalala ang tinig. Tahimik na nakinig ang matanda bago dahan-dahang tumugon. Naririnig ko rin ang mga bulong ng mga tao. Totoo, tumaas nga ang tubig. Ngunit anak, ilang dekada na tayong naririto. Ang ilog na ito'y paulit-ulit ng umapaw at muli ring humupa. Hindi madaling maging delubyo. Ngunit hindi mapalagay si Marco. Maingat niyang wika. Naintindihan ko po, Kapitan. Pero marahil ay mas mabuti kung maghanda tayo bago pa man may mangyaring masama.
Ako at ang ilang kabataang lalaki magbubuhat ng mga sako ng buhangin sa pampang at titingnan din ang mga bangka baka magamit sakaling kailanganin. Tinitigan siya ni Kapitan Mateo at sa mga mata ng matanda ay sumilay ang init ng pagmamalasakit. Tinapik niya ang balikat ng binata. Lagi kang nag-iisip para sa iba, Marco. Sige, gawin mo ang akala mong tama. Pero huwag kang lumikha ng takot na sobra sa mga tao. Mula noon, kasama ng ilang kaibigan, naghukay ng lupa si Marco. Nag-ipon ng buhangin sa mga sako at pinatibay ang mga bahaging mababa at marupok ng pampang. Dumaan din siya sa bawat bahay, marahang nagpapaalala na mag-imbak ng pagkain at maghanda ng ilang kagamitan. Sa simula, marami ang natawa sa kanyang sobrang pag-iingat. Ngunit sa tapat na tinig at malasakit ni Marco, natuto ring makinig ang mga tao kahit papaano'y nag-ingat sila. Ilang araw ang lumipas, unti-unting nagdilim ang kalangitan. Ang simoy mula sa malayo'y naging malamig at mabigat. Nakatanaw si Marco sa mga ulap na naguunahan. Mabigat ang dibdib. Naisip niya ang mga batang walang muwang na naglalaro sa lansangan, ang matadang nakayuko sa mga taniman, at ang mga magsasakang patuloy sa pagtatanim. Lahat sila'y karapat-dapat sa kapanatagan at kaligtasan, at naramdaman niyang tungkulin niya ang gumawa ng paraan. Isang hapon, habang minamasdan ng ilog, nakarinig siya ng hiyaw mula sa malayo. Dali-dali siyang tumakbo at nakita ang isang batang babae na nadulas sa gilid ng tubig, pilit kumakapit. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya, nilamon ng malamig na agos at hinila ang bata paakyat. Basang-basa sila pareho, ngunit ligtas. Niyakap ng ina ang kanyang anak, humahagulhol ng pasasalamat. Ngumiti lang si Marco bagaman nanlalamig pa ang kanyang puso sa pag-iisip kung ano kaya ang nangyari kung siya'y nahuli ng ilang saglit. Gabi iyon, nag-iisa siyang naupo sa tabi ng lampara. Ang anino niya ay kumikibot sa dingding, sumasayaw kasabay ng alon ng apoy. Pinagnilayan niya ang lahat, ang banta ng baha, ang munting buhay na nailigtas, ang kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. At unti-unti, tumibay sa kanyang loob ang isang katotohanan. Ang kabutihan ay hindi lamang nasa maliliit na gawaing araw-araw, kundi isa ring mabigat na panagutan, ang magtanggol sa buong pamayanan. Lumipas ang mga araw, bumuhos ang ulan. Unay tikatik, pagkatapos si malakas at tuloy-tuloy. Lumobo ang ilog, umikot ang alon, nagsama-sama ang mga sanga at basura mula sa kabundukan. Tulad ng kinatakutan ni Marco, nagsimulang lamunin ng tubig ang mga palayan sa gilid, kaya't nagmadali ang mga magsasaka sa pag-ani. Si Marco at ang kanyang mga kasamay walang tigil na nag-abot ng tulong, gumawa ng mga tulay na kawayan, tumulong sa matatanda at naglatag ng sako ng buhangin sa mga bungad ng agos. May narinig siyang bumulong. Kung hindi dahil sa pagiging maagap ni Marco, baka wala na tayong oras ngayon. Ngumiti lang siya. Hindi kailanman para sa sarili ang kanyang ginagawa. Para sa kanya, ito'y tungkulin lamang ng bawat isa. Ngunit hindi pa doon natapos ang unos. Isang gabing bumuhos ang malakas na ulan, humuni ang hangin na parang nagngangalit na halimaw at biglang bumigay ang dike sa ibaba ng ilog. Kumalat ang balita at nagkagulo ang buong baryo. Mabilis na kumilos si Marco, tanga ng lampara. Sa gitna ng ulan at dilim, nasilayan niya ang tubig na nagwawala, winawasak ang mga taniman at bakod. Sumigaw siya, lumikas na kayo. Dalhin ang mga bata at matatanda sa bulwagan sa mataas na lugar. Nagsama-sama ang mga kabataan, sinamahan siya, tinulungan ng mga pamilya, kinarga ang mga bata at nagdala ng kaunting pagkain. Habang tumatakbo, paulit-ulit siyang humihiyaw. Huwag kayong matakot, malalampasan natin ito. May isang matandang babae ang nadapa sa agos. Walang alinlangan, sinalo siya ni Marco, isinakay sa balikat at buong lakas na tinawid ang tubig. Luhaan at nanginginig ang matanda, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Nakita ng iba ang kanyang ginawa at lalo silang tumapang. Makalipas ang ilang oras ng pagsusumikap, nakaligtas ang lahat sa bulwagan ng baryo. Baha na ang malaking bahagi ng bukirin, ngunit ligtas ang mga tao. Sa ilalim ng liwanag ng mga sulo, nagtipon sila, nanginginig sa lamig, may takot sa mga mata. Ngunit nang makita si Marco, basang-basa, buhok dikit sa noo, ngunit may ngiti pa rin sa labi, dahan-dahan silang kumalma. Malalampasan natin ito, matatag niyang sinabi. Hawakan natin ang isa't isa. Marami na tayong pinagdaan ng hirap at bukas, muling sisikat ang araw. Parang apoy na muling nagbigay ng init ang kanyang tinig. Tumigil ang mga bata sa pagiyak, naghilom ang takot sa mga mukha ng matatanda at napalitan ng lakas ng loob. Nagpatuloy sila, nagbahagi ng pagkain, nagyakapan na parang isang malaking pamilya. Sa labas, patuloy ang malakas na ulan at nagngangalit ang hangin. Ngunit sa kalooban ng bawat isa,
Sumibol ang pag-asa, isang pananalig na isinindi ng isang binatang may mabuting puso na hindi lamang para sa sarili, kundi handang akuin ang bigat ng kapayapaan ng kanyang pamayanan. Gabing iyon, sumandal si Marco sa dingding. Pagod ang katawan, ngunit nagliliyab pa rin ang mga mata. Patid niyang simula pa lamang ito ng mahihirap na pagsubok. Ngunit naniniwala siya, sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkakaisa, lilipas din ang unos. At sa kabila ng madilim na langit at bagsik ng ulan, sa kanyang isipan, malinaw na lumilitaw ang imahe ng isang maliwanag na bukang liwayway. Handang gabayan ang kanilang kinabukasan. Pagkaraan ng malaking bagyo, unti-unting muling nabuhay ang baryo ni Marco. Sa pagbalik ng mga araw na maaraw, banayad na umiihip ang hangin sa murang palay na bagong tanim, may kasamang halimuyak ng lupa matapos ang ulan. Sa pampang ng ilog, naglalaro ang mga bata, naghagis ng maliliit na bato sa malinaw na tubig. Ang mga matatanda na may abala sa pagtatanim muli ng palay, sa pagkukumpuni ng mga bubong. Ang tunog ng martilyo, tawanan, at tawagan ay humahalo sa himpapawid. Sa kabila ng mga nawalang bagay, muling bumangon ang buhay, masigla at buo. Si Marco, gaya ng nakasanayan, ang unang nagigising tuwing umaga. Umiikot siya sa baryo upang silipin ang lahat. Kapag may nakitang bubong na hindi pa tapos, agad siyang tumutulong. Kapag may bukirin na kulang sa kamay, pumapanaog siya at nakikisama sa pagtatanim. Walang sinumang humihiling, ngunit palagi siyang naroroon sa oras ng pangangailangan. Isang hapon, habang tumutulong si Marco sa isang pamilya na itayo muli ang kanilang bakod, may dumating na isang estranghero. Isang matangkad at payat na lalaki, suot ang damit na balot ng alikabok, ang mga mata maliwanag, ngunit may bahid ng pagod. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lorenzo, mula sa isang baryo ring sinalanta ng bagyo. Narinig kong may isang binatang nagligtas sa buong baryo mula sa sakuna, mahinahong wika ni Lorenzo. Ikinuwento nila ang iyong kabutihan at katapangan. Kaya naglakbay ako ng malayo upang makilala ka. Nahihiya si Marco, naggamot ng ulo. Wala naman akong nagawang dakila. Ayaw ko lang na magdusa ang aking mga kababaryo, kaya ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko. Ngumiti si Lorenzo, at sa kanyang pagtango, tila pinagtibay ang lahat ng narinig. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang nangyari sa kanilang baryo. Lubos na pinsala, maraming pagkawala, at ang mga tao ay nawala ng loob. Walang sinumang gustong manguna. Sana, Marco, makadalaw ka sa amin, dagdag niya. Hindi upang gumawa ng himala, kundi upang ibahagi kung paano ninyo nalampasan ang hirap. Kailangan nila ng liwanag, ng pag-asa, katulad ng ibigay mo rito. Natahimik si Marco. Mahal niya ang kanyang baryo at hindi pa kailanman naisip na lisanin ito. Ngunit nang makita ang time-team na tingin ni Lorenzo, naunawaan niya. Ang kabutihan ay hindi dapat manatili sa isang lugar lamang. Maari itong lumaganap at magbigay tulong sa mas marami pang tao. Gabiring iyon, hindi mapakali si Marco. Maliwanag ang buwan sa labas, nililiwanagan ang kanyang mukha na puno ng pag-iisip. Naalala niya ang kanyang baryo, ngayoy payapa. Naalala rin niya ang ibang mga taong, gaya nila noon, ay naghihirap at natatakot. At doon siya nagpasya. Aalis siya. Kinabukasan, sinabi ni Marco kay Mang Mateo at sa buong baryo ang kanyang balak. Unay nagulat ang lahat at may ilan pang nag-aalala. Kung umalis ka, Marco, paano kung may mangyaring muli? Sino ang akay sa atin? Ngunit ngumiti siya at matatag na wika. Mas malakas na kayo kaysa dati. Alam na ninyo kung paano tumindig at magkaisa. Kahit wala ako, matatag kayo. Ngunit sa labas, marami pang nangangailangan. Kung maari akong makatulong, bakit hindi? Matapos ang mahabang pagninilay, tumango si Mang Mateo. Tama ka? Ang landas ng kabutihan ay hindi natatapos sa isang baryo. Pumunta ka, Marco. Ngunit alalahanin mo, saan ka man magpunta, ito'y tahanan mo pa rin. Naghanda si Marco ng kaunting gamit. Ilang pirasong damit, konting pagkain at maliit na kutsilyo. Nagpunta ang lahat sa pampang upang siya ihatid. May mga matatandang nag-abot ng tinapay, may mga batang yumakap at humagulgol, at ang mga kalalakihan ay mahigpit na nakipagkamay, waring ipinapasa ang kanilang tiwala. Marco, mag-ingat ka sa daan, sigaw ng isa. Huwag mong kalimutang bumalik. Dagdag pa ng iba. Ngumiti si Marco, kumaway ng masigla. Babalik ako. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Nalaman na nating malampasan ang unos, kaya wala na makakagupo pa sa atin. At nagsimula ang bagong paglalakbay. Magkasama silang naglakad ni Lorenzo sa maalikabok na daan, tumawid sa malalawak na bukirin at masukal na kagubatan. Sa bawat nadaanan, may mga taong nagkuwento ng gutom, sakit at takot matapos ang bagyo.
Bawat pagkakataon, si Marco'y nagbigay ng lakas ng loob, kahit simpleng salita o isang ngiti. At nakapagtataka, kahit payak na mga salita, nagbigay ito ng ginhawa. Pagkaraan ng ilang araw, narating nila ang baryo ni Lorenzo. Tulad ng isinaysay, maluba ang pagkasira. Mga bahay na nakatabingi, mga bukirin na tinabunan ng putik, at mga taong lugmok, wari iniwanan na ng pag-asa. Mabigat ang hangin, parang tinangay ng kanilang paniniwala sa buhay. Dinala ni Lorenzo si Marco sa pinuno ng baryo, isang matandang halos hindi na makakita, nanginginig ang tinig. Mula nang dumaan ang bagyo, wala nang pag-asa ang mga tao. Wala na silang ginawa kundi magdalamhati. Kailangan namin ng isang magpapaalab muli ng pag-asa. Narinig ko ang tungkol sa iyo, Marco. Magagawa mo ba yon? Tumitig si Marco sa mga mata ng mga tao. Mapurol, mapanglaw, mga batang nakasilip mula sa likod ng kanilang mga ina. Nanikip ang kanyang dibdib, ngunit ngumiti siya. Hindi ako mangangako ng himala. Ngunit naniniwala ako, kung sabay-sabay tayong kikilos, bukas ay magiging mas maaliwalas. Mula noon, nakibahagi si Marco sa kanilang araw-araw. Hindi lamang salita ang dala niya, kundi gawa. Tumulong sa paglilinis ng mga bahay, paghuhukay ng putik, pagtatayo muli ng bakod. Isinalaysay niya ang kuwento ng kanyang baryo na minsan ding nalugmok sa takot at pagkawala, ngunit sa pagkakaisa ay muling bumangon. Sa simula'y may alinlangan pa ang ilan, ngunit nang makita nilang hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho, unti-unti silang napahanga. Nagsimulang muling ngumiti ang mga matatanda, ang mga batay tumakbo't sumama sa kanya, at ang mga kababaihan at kalalakihan ay muling nagkaisa. Isang gabi, nagtipon sila sa paligid ng apoy. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsalita si Marco. Ang bagyo'y dumarating at lumilisan. Ngunit ang natitira sa atin ay ang lakas ng pagkakaisa at pag-ibig. Kung sabay-sabay tayong babangon, walang makakatalo sa atin. Parang umihip ang pag-asa sa bawat puso. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Mula noon, wala nang nagkulong sa dalamhati. Lahat ay kumilos. Ang mga matatanday nagbantay sa mga bata. Ang malalakas ay nag-ayos ng bubong. Ang mga babae ay nagluto. Muling naging buhay ang baryo. Nakita ni Marco na hindi lamang siya nagbigay ng payo, kundi ginising ang lakas na nasa loob nila, ngunit nakalimutan. At iyon ang tunay na mahalaga, matulungan silang matuklasan ang kanilang sariling lakas. Lumipas ang panahon at unti-unting bumalik sa sigla ang baryo. Alam ni Marco na panahon na upang magpatuloy sa kanyang landas. Bago siya umalis, nagdaos sila ng simpleng pamamaalam. Hinawakan ng matandang pinuno ang kanyang kamay, nanginginig ang tinig. Hindi mo lamang iniligtas ang aming baryo, kundi pati ang mga pusong akalay tuluyan ng nawala. Marco, ikaw ang ilaw na nagbigay liwanag sa aming dilim. Nagpugay si Marco, taos pusong nagpasalamat. Batid niya, ang kabutihan ay parang apoy. Habang ibinabahagi, lalo itong lumalakas. Kaya't sa paglakad niya sa bagong daan, dala niya ang tiwala na saan man makarating, ang isang pusong mabuti ay kayang lumikha ng himala. Narito ang bandits sang ting Filipino, Mutma, Dehio, Kokamsuk. Bagong pasok ang tag-init. Ngunit mula sa malayo ay unti-unting namumuo ang mga ulap na kulay abo. Humahampas ang malalakas na bugso ng hangin sa mga puno ng niyog, pinapayanig ang kanilang mga dahon na tila nanginginig, wari nagbabadya ng isang sakunang paparating. Nagsimulang mag-alala ang mga tao sa baryo. Kanya-kanya silang nagmamadaling mag-ani ng anumang maaari. Pinagtitibay ang bubong gamit ang kawayan at lubid, naghahanda para sa unos na maaring dumating anumang sandali. Nakatayo si Marco sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Nakatingala sa langit na nababalutan ng may itim na ulap. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, naroon ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Bata pa lamang, siya ay nasaksihan na niya ang maraming bagyong dumaan sa baryo. Ngunit ngayon, tila sinasabi ng kanyang kutob na ang darating ay higit na mabagsik kaysa alinman sa mga nauna. Marco, tawag ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Si Tia Lorenzo iyon, ang kanyang ama. Bagaman matanda na, nananatiling maliwanag at puno ng sigla ang kanyang mga mata. Naayos mo na ba na maigi ang bubong? Malapit tayo sa ilog, baka umapaw ang tubig anumang oras. Tumango si Marco. Naitali ko na, Tia. Pero sa palagay ko, mas kailangan nating tulungan ang mga bahay na malapit sa dagat. Mas mahina ang mga iyon, unang tatamaan ng malakas na hangin. Ngumiti si Lorenzo, puno ng pagmamalaki. Anak ko, simula't sapul ay inuuna mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Agad nagsuot si Marco ng kapote, dala ang mahabang lubid at ilang gamit sa pagkukumpuni. Tumakbo siya sa bawat bahay sa baryo, tinutulungan ang mga tao na palakasin ang bubong at magtayo ng karagdagang tukod na kawayan.
Para sa mga pamilyang salat at walang sapat na gamit, ibinahagi ni Marco ang sarili niyang nakaimbak na kawayan, kahit iyon ang nakalaan sana sa kanilang bahay. Patuloy na bumibigat ang langit sa ulap. Sa laot, umuungal ang alon, nagtataas ng mga talon ng puting bulan na humahampas sa mga batuhan. Ang hangin ay humihiyaw, nilulunod ang baryo sa nakakaikting na katahimikan. Marco, ang bahay ni Lola Teresa, marupok na marupok, baka bumagsak na. Sigaw ng isang batang lalaki, halos hingal sa pagtakbo. Walang pag-aatubili. Kumaripas si Marco patungo sa maliit na kubo ni Lola Teresa. Gawa lamang iyon sa lumang kahoy. Nakabukas na ang pinto at ang bubong ay tila sasabog sa bawat bugso ng hangin. Nasa loob ang matanda, nanginginig habang yakap-yakap ang isang lumang basket na puno ng ilang damit. Lola Teresa, sumama na kayo sa akin. Doon tayo sa bahay pamayanan. Mas ligtas doon, sigaw ni Marco. Pilit pinapalinaw ang tinig sa ugong ng hangin. Hindi ko maiwan itong bahay na ito. Ito na lang ang natitirang alaala sa akin. Nanginginig na wika ng matanda. Lumuhod si Marco sa harapan niya. Diretso ang titik sa kanyang mga mata na basang-basa ng luha. Nasa puso pa rin ninyo ang lahat ng alaala, Lola. Pero ang buhay ninyo ay higit na mahalaga. Nangangako ako, pagkatapos ng bagyo, tutulungan ko kayong magpatayo ng bagong bahay, mas matibay. Pero ngayon, kailangan ninyong sumama. Nagpatak ang luha sa pisngi ng matanda. Sa huli, tumango siya. Dinala ni Marco si Lola Teresa patungo sa bahay pamayanan kung saan nakalikas na ang maraming tao kasama na ang kanyang amang si Lorenzo na siyang nangangasiwa roon. Habang bahagyang humuhupa ang kaba ng lahat, napatingin si Marco sa kabila ng daan. Doon, ang bahay ng kanyang kababatang si Miguel ay halos mabuwal na. Nasa dagat pa si Miguel, kaya't naiwan ang kanyang asawa at 2 anak na maliit. Marco, saan ka pupunta? Sigaw ni Lorenzo. Kailangan kong tulungan ang pamilya ni Miguel. Kung hindi, tatangayin ng hangin ang bubong nila. Sigaw ni Marco bago tumakbo, walang alintana sa tumitinding unos. Umakyat siya sa bubong. Pilit itinali ang mga yero gamit ang makapal na lubid. Sa ibaba, yakap-yakap ng asawa ni Miguel ang mga anak, nanginginig sa takot. Mag-ingat ka, Marco. Mapanganib yan. Ngunit hindi umatras si Marco. Sa gitna ng kanyang pagsusumikap, isang napakalakas na bugso ng hangin ang dumating. Inangat ang isang malapad na yero at halos itapon siya pababa. Nabitawan niya ang lubid at dumulas, muntik ng mahulog. Sa huling saglit, nakahawak siya sa isang biga at sa buong lakas ay muling umakyat. Sa wakas, naitali niya ang bubong. Sa liwanag ng kidlat, nasilayan ng asawa ni Miguel ang mga patak ng dugo mula sa sugat ni Marco, tinaga ng matalim na gilid ng yero. Nanikip ang dibdib niya. Salamat sa'yo. Kung wala ka, guguho ang bahay namin. Ngumiti si Marco, bahagyang itinagilid ang ulo. Basta ligtas kayo, balewala ang sugat na ito. Magdamag na humiyaw ang bagyo. Tumaas ang tubig ilog, pumasok sa ilang bahay sa gilid ng pampang. Walang tigil na nagbuhat si Marco ng mga bata, nag-alalay sa matatanda, inihatid sila sa mataas na lugar. Dumugo ang kanyang mga paa dahil sa mga bato at kahoy na basag, ngunit hindi siya tumigil. Pagsapit ng madaling araw, humupa ang hangin. Wasak ang baryo, maraming bahay ang tinangay, mga bukirin na lunod sa alat. Pagod at ubos ang lakas ng mga tao, ngunit sa kanilang mga mata, kumikislap ang pasasalamat. Sa gitna ng pagkawasak, walang isa man ang nawala. Dahil kay Marco. Lumapit si Lorenzo, ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Anak, nagawa mo ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ng buong baryo. Pinatunayan mong ang kabutihan ay higit na makapangyarihan kaysa bagyo. Napalinga si Marco sa paligid. Nakita ang mga mukhang pagod, ngunit nagliliwanag sa pag-asa. Sa kanyang dibdib, nag-alab ang isang panibagong lakas. Maaring isa lamang siyang karaniwang binata, ngunit kung isasakripisyo niya ang sarili para sa iba, iyon ang tunay na lakas. Nang gabing iyon, ligtas na ang lahat sa bahay pamayanan. Nakaupo si Marco sa beranda, nakatingala sa kalangitan na muling luminaw, kumikislap ang mga bituin. Ramdam niya ang matinding pagod, ngunit ang puso niya ay napuno ng kakaibang kapayapaan. Mahina niyang ibinulong, ang bawat bagyo ay lilipas din. Ngunit ang pagkakaisa at pagmamahalan, iyan ang mananatili magpakailanman. Bạn có muốn tôi dịch tiếp những chương sau theo cùng phong cách êm dịu, đầy cảm xúc này, để thành một chuỗi chuyện hoàn chỉnh về Marco? Narito ang bandage sang tiếng Philippines, viết nhân nhà, có cảm xúc, để đọc cho người Philippines. Kinabukasan ng umaga, nang unti-unting sumilip ang araw, bumalot ang banayad liwanag sa maliit na baryo sa baybayin.
Ang baryong kakalampas lamang sa isang mabangis na gabi ng unos. Mahihinang lumipad ang mga iibong dagat sa malinaw na kalangitan, tila ba nagsasabing tuluyan ng nakalayo ang bagyo. Ngunit ang tanawin sa paligid ay nakakapigil hininga. Mga bubong na guho, punong-puno ng punong nabuwal, at mga bangkang dagat na inanod at naipit sa matutulis na bato. Lumabas si Marco mula sa bahay pamayanan, ang nagsilbing kanlungan ng lahat. Namumugto ang kanyang mga mata matapos ang magdamag na walang tulog, sugatan ang mga palad, ngunit matatag pa rin ang kanyang hakbang. Isa-isa ring lumabas ang mga tao, may bakas ng pagod at pangamba sa mukha, ngunit sa kanilang mga mata ay kumikislap ang isang bagay, isang munting pag-asa, sapagkat ligtas silang lahat. Marco, sigaw ng isang pamilyar na tinig. Si Miguel iyon, ang matalik na kaibigan na kagagaling lang sa dagat. Magulo ang buhok, punit ang damit, sunog sa araw ang balat, at nangingilid ang luha sa mga mata. Agad siyang yumakap kay Marco. Kapatid, narinig ko, iniligtas mo ang asawa at mga anak ko, pati ang tahanan ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti si Marco, tinapik ang balikat ng kaibigan. Magkakapatid tayo mula pagkabata, wala nang dapat pasalamatan. Ang mahalaga, ligtas na ang pamilya mo. Unti-unting nagtipo ng mga tao at lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. Sa gitna ng bagyo, siya ang sumuong sa panganib upang iligtas ang bawat isa, bawat tahanan. Dahil sa kanya, walang buhay na nawala sa baryo. Lumapit si Don Lorenzo, ang ama ni Marco. Matingkad ang kanyang tinig, puno ng pagmamalaki. Mga kababayan, marami tayong nawala dahil sa unos. Ngunit nanatili ang pinakamahalaga, ang buhay ng bawat isa sa atin. At ito'y utang natin sa aking anak, kay Marco. Sumiklab ang palakpakan, unay mahina, ngunit lumakas ng lumakas. Ang lahat ay lumapit kay Marco. May gustong humawak ng kanyang kamay, may nagnanais yumakap, lahat nagbuhos ng pasasalamat. Namula ang kanyang mukha, yumuko, tila naiilang. Para kay Marco, natural lamang ang tumulong, hindi kailanman para sa papuri. Ngunit noon niya naunawaan. Minsan, ang kabutihan ay hindi lang nagliligtas ng buhay, kundi nag-aalab din ng pag-asa para sa buong pamayanan. Kinahapunan, nagtulong-tulong ang lahat. Kasama si Marco at ang mga kabataang lalaki, nagputol sila ng mga nabuwal na sanga at nag-ipon ng mga guho. Ang mga babae na may nagluto at nagbahagi ng natitirang bigas. Kahit mga bata, kahit pagod, ay nag-ipon ng tuyong kahoy. Walang nagreklamo, walang sumuko. Magkakaisa silang parang isang malaking pamilya. Napuno ng emosyon ang dibdib ni Marco. Naalala niya ang sinabi ni Lola Teresa bago ang bagyo. Ang kabutihan ay laging bumabalik. At totoo nga, dahil sa pagtulong niya, ngayon naman ang buong baryo ang sabay-sabay na bumabangon, walang iniiwan. Pagsapit ng gabi, matapos ang buong araw ng paglilinis, nagtipon sila sa paligid ng apoy sa gitna ng bahay pamayanan. Kumislap ang liwanag sa kanilang maruruming mukha, ngunit maliwanag ang mga mata. Umalingaw-ngaw ang awiting bayan, sabay sa hampas ng tambol na bumabalot sa dilim ng gabi. Kahit kagagaling lang sa bagyo, ang kanilang paligid ay nag-uumapaw ng init at pagkakaisa. Tahimik na nakaupo si Marco, nakatitig sa apoy na sumasayaw. Katabi niya si Miguel, bahagyang sumandal at bumulong. Marco, alam mo ba, hindi ka lang kaibigan o kapatid sa akin. Ikaw ang pag-asa ng buong baryo. Kung wala ka, baka nawala na kami. Umiling si Marco at matatag ang tinig. Huwag mong sabihin ako lang, Miguel. Tayong lahat ang nagtulungan. Mag-isa, mahina ang tao. Pero sama-sama, mas malakas pa tayo kaysa sa unos. Makalipas ang ilang linggo, nang muling kumalma ang dagat, nagsimulang pumalaot ang mga mangingisda. Kasama si Marco at Miguel, inayos nila ang mga sirang bangka. Mahirap at nakakapagod, ngunit may ngiti ang lahat sapagkat ang dagat ang kanilang buhay. Isang hapon, naglakad si Marco sa tabing dagat. Humahaplos ang alon sa buhangin, bughaw ang langit, at gintong sumasalami ng araw. Umupo siya sa isang bato, nakatitig sa malayong abot-tanaw. Bata pa lamang, kasama na niya ang dagat at baryong ito. Hindi niya inisip ang pag-alis sapagkat narito ang kanyang pamilya, kaibigan at lahat ng mahal niya. Lumapit si Don Lorenzo, umupo sa tabi niya, at sabay nilang minasdan ang dagat. Anak, alam kong may mga pangarap ka pa. Pero alam ko rin, ikaw ang nagbubuklod sa ating lahat. Iniisip mo ba, baka ang misyon mo'y manatili dito upang gabayan ang baryong ito sa lahat ng pagsubok? Nanahimik si Marco, saka tumingin sa ama. Tiya, hindi ako sigurado kung kaya ko. Pero alam ko, kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Ayokong makita ang ating baryo muling lumubog sa dilim. Kung kaya kong tumulong, handa ako. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Kumikislap ang mga mata. Anak, ikaw ang pinakamatinding kayamanan ko.
Hindi dahil malakas ka o matalino, kundi dahil ang puso mo'y laging inuuna ang kapwa. Ang pusong iyon ang tunay na nagligtas sa baryong ito. Lumipas ang mga taon. Unti-unting bumangon ang baryo mula sa bagyo. Mas matibay na ang mga bahay, mas masigla ang mga bata sa dalampasigan, at tuwing hapon ay muling sumasabay ang halakak sa simoy ng hangin. At sa bawat kwento ng unos, laging nababanggit si Marco, ang binatang may pusong wagas, ang nagligtas ng buong baryo. Ngunit nanatiling simple si Marco. Patuloy siyang pumapalawat, tumutulong kay Lola Teresa sa pagigib ng tubig, naglalaro kasama ang mga bata, at naghahati ng pagkain sa mga kapos. Para sa kanya, ang kabutihan ay hindi para ipagmalaki, kundi para isabuhay, isang hininga, isang layunin. Isang dapitapon, nang nagliliyab ang langit sa kulay ng araw na lumulubog, nakaupo si Marco sa buhangin. Pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatawanan habang dumadampi ang alat ng hangin. At sa ihip ng dagat, wari narinig niya ang tinig ng mga ninuno. Lahat ng unos lilipas. Ngunit ang pagkakaisa at pagmamahalan, iyan ang mananatili, magpakailanman. Bahagyang ngumiti si Marco, tumango at marahang bumulong. At iyon ang ilaw na maggabay sa ating baryo at sa mga susunod na henerasyon. Kumikinang ang kanyang mga mata, sumasalamin ang lawak ng dagat, kalaparan ng langit, at kinabukasang puno ng pag-asa. Bạn có muốn mình dịch tiếp toàn bộ loạt truyện của Marco theo phong cách thống nhất này? Dịu dàng, truyền cảm, dễ đọc cho người Philippines, để thành một tuyển tập trọn vẹn không?